Aquarius, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyong kaperahan ngayong 2025. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tapos, pwede nyo rin pong panoorin yung inyong sun, moon, rising, and Venus sign para mas kumpleto po yung mensahe na masagap ninyo para ngayong 2025 pagdating sa inyong kaperahan. Okay, so tignan natin kung ano ba yung current financial status mo. Okay, yung current financial status mo. Kamusta ba? We have 9 of Cups. Marami naman po sa inyo is happy kayo, kontento kayo, Aquarius, sa kaperahan po ninyo. So, pwede po na marami kayong nabibili, Pwedeng dito pang mga nakakaraang taon, ayan, maganda rin po yung finances ninyo. Pwedeng naging, parang na-sustain po ninyo yan. So, tignan natin. Okay, happy po kayo dyan, We have 9 of Cups. So, pwedeng nabibili nyo naman talaga kasi yung mga gusto po ninyo. Tignan natin. Yung sabi natin, nakakalabas kayo ng bahay, gumagastos kayo, tinitreat nyo yung sarili ninyo na hindi kayo nangangamba na baka pag uwi ninyo, wala kayong makain. Yung tipong ganun. So, tignan natin. At meron din ako nakikita dito for some of you is talaga pong abundant, naging abundant yung pamumuhay po ninyo. Even now, for some of you. Tingnan natin kung mag-stay ba yan sa 2025, po. Pero tingnan muna natin ano ba yung main cause ng financial problem mo. Yan, kasi di rin naman natin yan maiiwasan. Aquarius. Meron tayong 4 of Pentacles. Okay. So, ito. Actually, parang hindi naman siya problema talaga, Siguro nagiging problema lang to pag nagre-regret ka. Kasi pwedeng nakikita ko dito, may mga offers sa'yo before, syempre maglalabas ka ng pera, tinatanggihan mo yon. So parang yun lang yung nagiging, sabihin natin, slight problem. No, pag ikaw po ay nanghihinayang dun sa mga opportunities na pinalagpas mo. Kasi kayang-kaya mo talaga maglabas ng pera. Yun nga lang siguro, baka hindi naman talaga yun para sa'yo. Kaya let go mo na lang, kaysa manghinayang ka po dito. Siguro nakita mo kaya ka nanghihinayang, yung tumanggap nung offer na yun ay naging maunlad yung life niya. Tipong ganun. Or nakita mo na kumita talaga siya. So, ayan po. Yan yung parang nagiging main cause ng financial problem mo. Yung nahihirapan ka na maglabas ng pera. Ayan. Para mas umunlad pa yung money mo. So, parang ganito. Yung ayaw mo bang isugal yung pera mo? Kasi safe na siya Yun yung tingin mo. Safe na yung money mo. Kung kunwari saan ba? Nasa bangko yung pera mo. So, feeling mo, okay na siya dun. Kahit di man siya tumubo ng malaki, as long as, parang sa tingin mo, di ba, hindi nabawasan yung pera mo, okay na yun. Oo. So, nandun kayo sa parang you are playing safe. Yan po. So, pwedeng isa yun talaga sa mga nagiging, problema ninyo pagdating sa kaperahan. Sabi ko nga, hindi naman sobrang laki niyan, pero isa po yan sa cause. So, tignan naman natin. Okay, energy naman ng kaperahan mo by 2025. Energy ng kaperahan mo by 2025. We have 8 of Swords. Yan, so parang ito pa rin yung energy na yun pero parang mas grumabi lang nitong 2025. So, parang masyado ka na talagang nagtitipid dito. Ayan, or pwedeng meron ka ng mga gustong bilhin dito na hindi mo mabili. So, ano ba to? Hindi mo to masusustain yung 9 of Cups natin na to. So, ayan, we have 8 of Swords kasi. Parang meron ka ng takot kasi talaga na parang kapag gumastos ka, baka hindi na siya bumalik. So, may energy na pinapakita dito, Aquarius, na pwedeng yung kita mo nitong mga nakakaraang taon, pwedeng hindi na ganun ka kalaki. Okay? Pwedeng nabawasan na siya. Kaya may takot ka na nararamdaman dito. Ayan po, 8 of Swords. Hindi ko kasi nakikita dito na pikit mata kang gumagastos More on natatakot kang gumastos. Yun pa rin yung energy na pinapakita dito. Kaya if ever man still kasi yung iba sa inyo 2024 nyo pa mapapanood yung video na to. So if you have time pa, may mga offers pa sa'yo by 2020
ayan, ngayong 2024, try mong i-consider yon. Para hindi maging ganito yung energy ng kaperahan mo by 2025. Tignan natin. Ano pa yung energy? Spirit guide. What is 8 of Swords? Ano po yung 8 of Swords natin na to? We have 6 of Wands. Okay, ayun. So, nakikita ko rin dito. Maraming nakaabang talaga sa'yo. Ayan o. Parang natatakot, somehow natatakot ka na ma-disappoint mo yung mga tao na to. Ay, hindi ko alam kung ito ba yung mga tao na tinutulungan mo ngayon, Aquarius, na pwedeng hindi mo na sila matulungan next year. Kasi, ayan po, mas uunahin mo na talaga yung sarili mo. And also, ayun nga po, pwedeng hindi na kasi ganun kaganda yung kita. So, siguro, ayun din, wag mong sanayin yung mga tao na to na lagi mo silang tinutulungan. Kasi, yun nga po. Baka masyado silang mag-expect, ayan, next year, coming from you. Check natin, ano ba yung mga pwedeng maganap pagdating sa finances mo. Mga positibo at negatibo, tignan natin kung ano yung mapipick up natin dito, positive ba or negative, na pwedeng mangyari sa iyong kaperahan. We have the Fool. Ayan. You will take risk talaga. Ayan po. So, pwedeng, mabuboost yung self-confidence mo. Lalakas talaga yung loob mo dito. 2 of Pentacles. Some of you, kung meron na kayong current job, pwedeng dalawa po ang magiging trabaho ninyo. Pwedeng yung isa, side hustles nyo lang. Yung isa naman, ayun, main job po ninyo. We have 5 of Swords. Medyo mag-iingat ka lang din ha. Kasi baka mamaya yung kinikita mo sa maling paraan yan mapunta. So may positive and may negative na pinapakita sa atin dito. So tignan natin, may new source of income ka ba? Yan. Yes, yung iba sa inyo meron talaga, Aquarius. We have the Magician. Yes. Ang ganda ng energy mo. Lahat ng papasukin mo dito na negosyo, na trabaho, kikita ka po talaga. Ang siste lang dyan is kung magtatagal ka ba. 'Di ba? Gaano ka ba magiging committed dun sa pinasok mo na trabaho, na negosyo? Gaano ka ba magiging consistent? So, meron po ako ditong, ayan, mga nakasulat. Tingnan natin kung saan ba pwedeng manggaling yung new source of income mo. Try nyo din po i-consider yung mga makikita natin dito. Ayan, may lumabas na. So, kuha tayo. Okay. Kasi madami kayong nanonood. Siguro mga 10 yung kuhanin natin dito. Yan na yan. Ayan. 11 pa nga ata. But that's fine. Okay. Ito, giveaways and invitations. So, pwede kayong gumawa. Yung mga ganyan ba, diba? Yung kayo yung gagawa ng giveaway sa kasal, sa binyag, yung mga ganyan, mga invitations sa birthday. So, kung artistic kayo, pwede po yan sa inyo. Meron din tayo ditong food business. Ito yung mga nakalagay, chicharon, bagoong, itlog na maalat, 'di ba? If you have meron kayong recipe ng chicharon or anong part man yan ng anong part man yan. Pwedeng makaisip kayo na pwedeng gawing chicharon yung ganitong part. Bagoong, baka meron kayong recipe, 'di ba? Panalo na recipe talaga ng bagoong. Tapos itlog na maalat. 'Di ba yung mga itlog na maalat ngayon parang pinepeki na lang siya. Kasi basta iba na So yung 'di ba yung kung kaya niyong gumawa ng nagmamantika, yung mga ganyan, do your research. Magbenta po kayo nun. Tapos, frozen goods. Yung frozen goods na to, pwedeng hahango lang kayo. Actually, ito, pwede nyo naman tong mga hanguin eh. Pero pwede nyo rin talagang gawin. Ayan po. So, try nyo i-consider yung mga yan. We have shawarma business. Ayan po. Meron tayo ditong TikTok affiliate. So, baka hindi lang to sa TikTok eh. Pwede rin kasi diba sa mga online shop. Pwede ka ding mag-affiliate. So, try nyo pong subukan yon. Kasi, ayan po, pinapakita po dito na magbe-benefit po talaga kayo dyan. We have bahay kubo. More on itong bahay kubo na to, yung kayo yung gagawa. Or,
ano ba, marami bang bamboo dyan sa lugar ninyo? Pwede rin naman magbebenta kayo nung pang, ano ba yun? Pangbakod, yung mga ganyan, basta pwedeng gawa sa mga kawayan. Ayan po. Hindi lang bahay kubo, pwedeng mga salaset, 'di ba, nagawa sa kawayan. Yung mga ganon, kung marunong kayong gumawa o kaya naman meron kayong makukuhang mga tao, ayan po. Tapos, meron tayo ditong kakanin business. So, hindi yan nawawala sa uso. Okay, basta meron lang kayo talagang panalong recipe. Subukan nyo na po yan. Or mag-aral kayo, di ba? Andiyan na sa YouTube lahat. Nandito na sa YouTube lahat. Tahi or repair. Bed cover, ayan, magtatahi kayo or magre-repair kayo. Bed covers, curtains. So, okay to kasi kahit nasa bahay lang kayo, di ba? Kayang-kaya nyo yan. Kung marunong kayong manahi. Pero lahat naman kasi, di ba, mapapag-aralan nyo naman po yan. Ano to? Sofa making. Ayan, mga upholstery, mga ganon. Or mga sofa nga. Pero yung iba sa inyo, kung ganyan kalaki yung business, try nyong kumuha ng mga tao. Tapos, we have soap making. Ayan, pwedeng yung soap making na to sa katawan. Mga ganon sa... Yung soap na to, pwedeng panlaba or detergent. Diba? Pwede more on detergent, diba? Kasi, yun yung mga nauuso ngayon. Yung mix-mix lang. Ayan po. So, pwedeng malaki din talaga yung kitain nyo dyan. Nasa sa inyo kung ilan ba yung itatry nyo dyan or wala ba kayong itatry. It's up to you na po. Tapos, catering business. O, alam nyo, masarap kayong magluto. Try nyo po yan. Some of you, kasi yung iba namang mga may catering business, hindi naman sila yung tipot talaga na sila yung nagluluto eh. 'Di ba? May kinukuha silang tagaluto. So, ayun. We have ano pa to, ayun, bed making. So, baka ano ba yan? Marunong kayong gumawa ng ano ba yung tawag doon? Yung bed frame, yung mga ganon. Ayan po. Pero depende na lang yan. Baka may gawa dito sa abaka, ganon. Ano ba yung tawag doon? Hindi sa abaka eh. Basta ano, nakalimutan ko yung tawag. Lagi ko yung nakikita sa Facebook account ko eh. Nagbebenta ng mga ng mga ano yon, mga gamit sa bahay na gawa dun sa isang specific na ano na yon. But I forgot. So ayan po ano, yung mga pwedeng makatulong sa inyo, dagdag income or pwedeng ang maging ano nyo na talaga, maging main source of income po ninyo. Lakas lang talaga ng loob. At yung iba naman sa inyo, kung nagbi-business na kayo, ay napakasulit po nito kasi pwede nyo lang siyang idagdag dun sa main business po ninyo. Tingnan natin, opportunities ba na dapat mong i-consider? Bukod dito, bukod sa pagbi-business, ayan, bukod sa mga nasabi natin dyan, tingnan natin. Sige, tignan na lang natin if mayroon ka bang yung iba sa inyo ha, yung nagbabalak pa lang ng mga ibang bansa. Tignan natin kung mayroon bang pag-asa. Yung mga nagbabalak pa lang dyang mag-ibang bansa. Tignan natin kung may opportunity ba kayo ngayong taon. Or siguro sabihin natin yung iba sa inyo, you have experience naman na. Pero tignan natin kung yun, makakabalik ba kayo sa ibang bansa, tipong ganon. Tignan natin, mayroon ba. The Hierophant, yes. Pero hanap po kayo ng agency talaga dito na mapagkakatiwalaan ninyo. We have strength. Ayan, malakas pa yung iba sa inyo. Or kung nagkasakit man kayo, kaya kayo nahinto, makaka-recover naman po kayo. At yan po, may chance pa kayo na makabalik. Three of Wands, ayan. May pag-travel pa kayo dito. So, kung ito po ay ngayon pa lang inaayos nyo na, ay talaga namang pagtuunan nyo na po talaga ng pansin. Kasi very positive yung energy na pinapakita sa atin dito. Yung iba nga lang, may delays kayo na mararanasan. So, ayan po. May yung iba naman dito, medyo may delays kayo na mararanasan. So, tignan natin, may tao ba na humahadlang sa financial growth mo? May tao ba na humahadlang sa financial growth mo? We have Wheel of Fortune. We have Seven of Wands. Actually, wala naman. Ay, merong mga gustong humadlang. Pero, pinapakita kasi dito, Aquarius, na hindi naman sila makagawa ng hakbang para hadlangan ka.
Kaya wag mong bibigyan ng power yung ibang tao na hadlangan kung ano man yung mga magagandang mangyayari sa'yo ngayong 2025. Eight of Pentacles, tuloy-tuloy po talaga ang pasok ng pera sa inyo dito. Sabihin natin hindi man sobrang laki ng pera na marireceive mo pero hindi ka po mawawalan. Ayan. Napakaganda. At saka kasi ano ka din dito, ano ba yun, mapaghanap ka. Sabihin, mapaghanap in a way na, ayan, kapag kunwari nakikita mo, ano pa ba yung pwede mong gawin, di ba, para gumanda yung finances mo, yun yung hinahanap mo. Ayan po. So, kaya ko nasabi dito na mapaghanap ka. Or sabihin natin, hindi siguro mapaghanap ko, hindi maparaan. Ayan po yung tamang term. So, yun. Kailangan nyo maging maparaan. Hindi lang naman ngayong taon na to eh. Diba? Taon-taon or araw-araw. Kailangan nating maging maparaan. Yan po ang mensahe para sa'yo ngayong 2025. Maraming salamat po and mag-iingat kayo always.